الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ito yung pinakahuling tanong kay Sheikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah patungkol na sa qadar. Patungkol na sa qadar at ikaw ang huling haligi ng alin? Haligi ng iman. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Paniniwala sa qadar, sa tadhana, masamang ganito o mabuti. Sabi sa kanya, Sheikh Utsaimin, nuridu aw baqiya al-iman bil qadar, nuridu an tuhadithana an athabakumullah. Sabi mo nagtanong, Sheikh, gusto namin na banggitin mo sa amin o isalaysay mo sa amin ang patungkol sa qadar. Athabakumullah. Lagi pala ang rin Allah. Al-jawab, at sinagot ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin ang tanong, pero sa atin po, kukunin natin ito ng siguro 3 muhadara para mas maintindihan natin. Kasi mayroong kasabihan ng mga ulama na ang usapang qadar, pag pinasok mo to, lasa ilan mo. Para kang pumunta sa gitna ng pangpang, sa gitna ng lao, ng walang pangpang. Ano pangpang? Wala siyang hangganan. Iikot tayo doon lagi sa usaping qadar. Maraming, kaya nga sa atin, kung ano yung doon tayo sa pinaka-akida o pinaka-paniniwala natin sa qadar. Kasi maraming nalilito dito, kaya maraming pinanghihimasukan nila ang qadar. So sa atin, kung paano yung ipapaunawa sa atin ng ating mga ulama, doon tayo. Pero yung magpapalalim ngayon masyado maalalahanin ng qadar, para kang nasa gitna ng laot ng walang, hindi ka makakalabas. Kaya medyo sensitive ang usapin ng qadar. Sabi ni Sheikh Utsaimin, al-jawab, al-iman bil qadar, sabi niya, ang paniniwala sa qadar, ito ay kabilang o isa sa mga haligi ng paniniwala na 6. Allati bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ibinaliwanag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Jibril. So merong hadith na tinatawag na hadith Jibril. Ito ay pangalawang hadith sa pangalawang hadith sa libro ng Arba'in an-Nawawi. Merong hadith na tinatawag na hadith Jibril. Ito yung nagpanggap si Jibril alayhi salam na tao, kaya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya ano ang Islam, ano ang haligi ng iman, ano ang mga palatandaan ng Yawmul Qiyamah, ano ang iman, ano ang ihsan, ano ang Islam. So tinanong yun ni Jibril alayhi salam. Tapos sa huli, pagaling si Jibril, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, sinabihan niya, Ya Umar, atadri man as-sa'il. Si Umar bin Khattab, sabi si alam mo sino nagtanong, sabi ni Umar radhiyallahu anhu, Allah wa Rasuluhu alam. Kasi Allah at ang Rasul ang mas nakakaalam. Sabi yan, dumating yun ay si Jibril, yung alim na kundi na. Kung dumating siya, parang nag-anyong tao. So ang mga sahaba, alam nila ang mukha ng bawat isa. Sabi, hindi naman ka dito, dayo ito. Pero walang mukhang naglakbay, walang palatandaan na siya ay hinabo o galing sa malayo. No? So yan ang hadith Jibril. At yun yung sinasabi nito ni Sheikh Utsaimin sa hadith na sinabi niya ito. Wal iman bil qadar amrun jiddan. Sabi niya, ang paniniwala sa tadhana bagay na napaka-importante. Ang paniniwala sa qadar ay bagay na napaka-importante. Sabi niya pa, jiddan, talagang napaka-importante. At marami sa mga tao noon, sa mga naunang mga tao na nasa amin qadar. Kahit yung mga naunang tao, sila ay nag-argument, nagkaroon ng usapin, patungkol sa qadar. At mismo sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatanaza'un nabi, may argument na laganap pa rin patungkol sa qadar. Sabi ko nga, di ba, wala sa ilan. Hindi titigil ang argument ng mga tao sa qadar. Kahit sa wa ila yawmin hadha. Sinabi ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin, hanggang sa panahon natin ngayon, may mga tao pa rin na nag-argue patungkol sa qadar. Lakin al-haqqa fihi
Sabi niya, pero ang totoo nito, walillahil hamd. Sabi niya, pero ang totoo dito, alhamdulillah, wadihun bayyin. Malinaw, no? Napakalinaw ng paliwanag dito. La yahtaju ila nisa'in. Hindi na kailangan ng debate o hindi na kailangan ng argument pagdating sa paniniwala sa qadar. Pal-iman bil qadar, ganito sinagot. Ang paniniwala sa qadar, no? An tu'mina bi anna Allah, ang paniniwala sa qadar, ito yung maniniwala ka na si Allah subhanahu wa ta'ala at qaddara kulla shay. Itinakda niya ang lahat ng bagay. Ito na yung pinaka-ano. No? Ito ay malinaw na paniniwala. Ang paniniwala sa qadar, yung maniwala ka na si Allah ang nagtakda ng lahat ng bagay. At sinabi ni Allah, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. At nilikha ni Allah ang lahat ng bagay at itinakda niya ito ng pagtatakda. وَهَذَا التَّقْدِيرُ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ. At ang pagtatakda na ito na tinakda ni Allah, tabi'un li hikmatihi, ay alinsunod sa diwa o sa, ibig sabihin sa kaalaman ni Allah. Siya ang masigit na nakakaalam sa likod ng pagtatadhana niya sa mga tao. Na'am. Wa ma taqtadihi hadhihi al-hikma min ghayat hamida wa awaqib nafi'ah. So kasama sa mga gayat, kasama sa mga layunin na pagtatakda nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga bagay na magaganda at mga consequences na pwedeng mangyari sa kanyang mga alipin sa habang buhay sila at pagdating nila sa kabilang buhay. So lahat po nakatakda. Yun yung yan natin, no? Siya ang tinakda niya ng lahat ng bagay. Naam. At sinabi ni Shaykh Uthaymeen, mahaba ito eh. So kunin natin kung ihatiin natin yung muhadara dito. Una, sabi niya, ang qadar umiikot sa apat na bagay. Meron apat na bagay na iniikutan. So kunin natin yung dalawa. Una, sabi niya al-ilm. Unang bagay na iniikutan ng qadar ang ilm. Anong wala ilm? Ma'ana ilm? Kaalaman. Anong kaalaman na sinasabi dito? Dhalika an tu'mina imanan kamilan bi anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ito yung paniniwala na kung saan buong maniniwala ka na si Allah subhanahu wa ta'ala ay saklaw niya ang lahat ng kaalaman, ang lahat ng bagay. Alam ni Allah ang lahat ng nangyayari. Alam ni Allah, may kaalaman si Allah at alam niya ang nangyayari sa lahat ng bagay. Ahata bi kulli shay'in ilma. Saklaw ng kaalaman ni Allah ang mga nangyayari na mga nakaraang pangyayari. Kasama yan ang parang tatak ko na sa isip mo yan sa qadar. Kasama dito ang ilm ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maniniwala ka na saklaw ng kaalaman ni Allah ang lahat ng pangyayari. Nangyari man noon, wa ma huwa hadir, at nangyayari ngayon. Saklaw ito ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung mangyayari pa sa hinaharap. Naam, yan ang ilmi Allah subhanahu wa ta'ala sawa kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'ali azza wa jalla. Kahit yung mga gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala, naam, saklaw ito ng kanyang kaalaman, pati ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga alipin, saklaw ni Allah ang lahat ng kanilang gawain. So ganito kalawak ang qadar. Yung qadar, ibig sabihin, may kinalaman dito ang ilm, ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwa muhitun biha jumlatan wa tafsilan. So ang lahat ng bagay ay saklaw ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dalil, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Dalil ng kaalaman ni Allah sa lahat ng bagay, sinabi mismo ni Allah, inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Tunay na kay Allah ay walang naikukubli. Wala tayong pwedeng itago kay Allah o walang bagay na nakatago kay Allah sa kahit simula sa kalupaan o sa kalupaan at sa kalangitan. Walang bagay na hindi alam si Allah na nangyayari. Yun yung dalil. So kaya sinabi natin na kabilang sa may mga kinalaman sa qadar na una ang ilm. Ang ilm ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito mafatihul ghaib. Na kay Allah ang susi ng mga ilmul ghaib.
mga susi ng kayb ng mga unseen, ng mga hindi na abot ng ating mga kaisipan. La ya'lamuha illa Allah. Walang nakakaalam nito, maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Alam ni Allah kung ano ang nangyayari sa kalupaan at alam ni Allah kung ano ang nangyayari sa karagatan. Wa ma tasqutu min waraq. Kahit na yung pagkalaglag ng dahon mula sa kanyang puno, alam ni Allah subhanahu. Kung ganito kalawag, yan ang qadar. Lahat alam ni Allah subhanahu. Isipin mo na ang qadar, lahat alam ni Allah. Walang bagay na nangyayari sa iyo, maliban na lamang na alam ni Allah. Walang bagay na ginagawa ka, maliban na lamang na alam ni Allah. Imagine pa, sabi mismo sa Quran, no? Kahit na yung pagkalaglag ng dahon mula sa puno, alam ni Allah. Hindi yan, subhanallah, masyadong sobrang makapangyarihan. No? Allah Akbar. Yun ang masasabi natin. Ganito ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa ya'lamuha. No, maliban na lamang na iba'y alam ni Allah. Wala habatan fi dhulumatil ardh. At kahit na yung buto na nasa kadiliman ng lupa, alam ni Allah. No? Wala habatan fi dhulumatil ardh. Wala ratabin wala yabis. Ang mga bagay na nahihilog at mga bagay na hilaw, illa fi kitabin mubin. Illa fi kitabin mubin. Maliban na lang na ito ay nakatakda at malinaw na tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, at marami pang dalil. At least nakuha natin isa o dalawa. Hadil martaba, ang number 1 na ito, ang iman dito sa qadar, marami sa mga kufar ang nagtatanggi dito. Kaya natin kailangan paliwanag na alam ni Allah ang lahat ng bagay. Kasi la adri, hindi pa naman ako naka-encounter kayo po, na parang hindi ang Diyos, hindi niya alam ang lahat ng bagay. Kaya nga may kanta na natutulog ba ang sahih? Natutulog ba ang Diyos? Sa kanila, meron silang akida na paniniwala na bumabalik sa kanila. Kumbaga nung nung ipinako daw si Propeta Isa alayhi salam sa kung sino ang Diyos ng panahon kung nawala siya. Di ba? So, ay nag-ilm. So, sino makakaalam ng lahat ng bagay na nangyayari kung siya ay patay o kung patay ang Diyos? Yan ay nafil qadar. Ito ay pagtatanggi ng qadar. No? So, parang sinabi mo na, kaya masabi dito, pag sinabi mo na walang ilm, jahil. Pag sinabi mo na ang Panginoon ay walang alam, o may mga bagay siya na hindi alam, ang Panginoon ay magmang. So, ang sino mang maniwala sa ganito, yan ay kufur. Yan ay papasok sa tinatawag na kufur. Yan natin dala ilm. Sabi na sinabi ni Shaykh Uthaymeen, ang opposite ng kaalaman, ng knowledge, ay pagiging makalilimutin at kamangmangan. So, hindi pwede magkaroon ng katangian si Allah subhanahu wa ta'ala o Rabbul Alamin, ang Panginoon ng sanlibutan, na siya ay makakalimot o siya ay walang kaalaman. Kailangan mga aid. Pag meron ka nito, aid. Katulad sa atin ng mga tao, meron tayong kapintasan. Kahit meron kang kaalaman, nakakasala ka, kahit meron kang alam, o kaya kahit ikaw ay matuwid, ay nakakagawa ka ng pagkakamali, ikaw ay nakakalimot, ikaw ay nagkakamali. Kaya meron meron tayo kapintasan at hindi ito pwedeng maging katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung ilm niya, ahata kulla shay. Saklaw ng kaalaman ni Allah ang lahat ng bagay. Naam, at siguro nagtafipi natin. So doon muna tayo mag-iisa. Inshallah tuloy natin. Baka mamaya palalim tayo ng palalim ay magmalabis tayo sa pagkakaliwanag. Doon lang muna, nawasit pa rin insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Assalamu alaikum.